Magandang hapon mga kaibigan. Ako po si Lan ng #WalkWithLan. Welcome kayo sa channel na ito kung saan kami nagbibigay ng chismis. Nagbibigay kami ng katotohanan na may dagdag na witty commentary. Para hindi kayo matulog, no? Diyan sa katotohanan, parang si Deo Makalma, di ba? Intellectual, no? Pero hindi nakakabagot. Critical, pero hindi bias na walang basihan. Today, tayo magda-dive deep sa isang bombang balita na nagpapagrabe sa buong Senado. Ang alleged flood control scam na biglang naging personal attack laban kay Senador Christopher Bongo. Bakit nagulat ang Senado? May ganito palang pangyayari? Totoo kaya ito? O isang scripted drama para i-divert ang attention sa totoong problema? Sa ilang mga minutong ito, hindi ko kayo papababayaan sa surface level. Maging factual tayo base sa official statements, Senate records, at press conferences. Magiging critical tayo sa mga nanglalabas na akusasyon na parang recycled telenovela. At syempre, witty. Kasi bakit hindi? Ang politika parang comedy show. Lahat may script, pero si Bongo, walang filter, puro action. Kung first time nyo rito, hit that subscribe button ngayon at turn on notifications para hindi kayo makaligtaan ang susunod na expose na magpapakunot ng noo nyo sa pag-iisip. I-like din. I-share din sa mga kaibigan na mahilig sa totoong usapan. Tara, simulan na natin. At remember ha, seek the truth, not the script. Yan ang mantra ni Bongo mismo. Okay, mga kaibigan, para sa mga baguhan sa Philippine politics o sa mga too late the hero na biglang nagising, eto muna ang crash course. Noong October 2025, nag-init ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng flood control projects. Bakit? Dahil sa mga ulap ng anomalya sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Billions of pesos for flood mitigation, pero bakit parang walang epekto sa baha? Shocking, di ba? Parang ang traffic sa EDSA, plano puno, resulta zero. Former Senator Antonio Trillanes IV, noong October 16, nag-file siya ng plunder case laban kay Bongo, dating President Duterte at iba pang allies. Akusasyon na sila ang mastermind sa overprice at ghost projects of flood control. Grabe no? Parang plot twist sa teleserye. Pero wait, sabi ni Bongo sa press conference niya noong October 21, 2025, rehash issues lang yan, recycled from 2016. Okay, factual check tayo ha. Base sa Ombudsman at DPWH statements, October 16, walang direct link pa kay Bongo. Siya nga nag-volunteer na nag-file ng counter charges kung may prueba. No? Sa batas natin, presumptions of innocence, hindi presumption of guilt. Lalo na kung ang prosecutor mo ay dating kalaban sa eleksyon. Si Trillanes parang old vinyl record, paulit-ulit, pero may scratch na. Bakit ngayon pa? Coincidence ba na timing ito sa 2028 elections? Sa Senado mismo, nagulat sila dahil sa intensity ng probe. Noong October 20 sa budget hearing ng DPWH, sinabi ni Bongo, hold the corrupt officials accountable. Hindi siya tumatakbo. Siyang nag-uudyok na mag-file ng charges. Kung guilty siya, bakit hindi siya magtago? Parang si Superman, handang harapin ang kryptonite, pero yung kryptonite mukhang fake lang. Kaya paumanhin sa interruption mga kaibigan, no? Okay, pero kung nagkakainganyo na ito, subscribe tayo at comment down below. Totoo ba o hoax? Your thoughts matter. Magiging feature ko sa next video mga kaibigan. Tara, magiging in-depth tayo, no? Hindi tayo basta maniniwala sa headlines. Una, ang plunder case ni Trillanes. Sabi niya, si Bongo ang mastermind sa 1.3 billion pesos na overpricing sa C6 R10 project. Wow! 2016 audit reports na muling ginamit. Oo, may anomaly sa DPWH underpass admins. Mula nung mga nakaraan pa. Hindi lang yan ngayon.
Pero si Bongo, bilang Senate Committee on Health Chair, focus niya sa malasakit centers at public service, hindi sa pork barrel. Okay, noong October 16 press con, sinabi ni Bongo, kung pwede lang pumili ng kamag-anak, ba't hindi ko gagawin sa mga tunay na magnanakaw? Boom, no? Witty clapback. At sa October 21 update, nag-offer siya ng mga magpapatestify sa Independent Commission on Infrastructure. Hindi yan gawa ng guilty man, no? Yan gawa ng confident servant of the people. Si Trillanes, no, dating admiral na nag-resign para sa honor, no? Pero bakit ngayon nagiging prosecutor? Diversionary tactic ba? Sabi ni Bongo, base sa news, timing perfect para i-link sa Duterte allies habang may ongoing probe sa confidential funds ni VP Sara. Ito ang classic lawfare, gamitin ang korte para sa politika. Imagine ikaw yung inosenteng opisyal tapos biglang mastermind ka sa isang scam na hindi mo hawak. Parang sinasabi sa chef na siya ang dahilan ng spoiled food, no, sa grocery. Walang logic. Okay. Ay, nako, ang dami pong no? Ang Senado, mga kaibigan, nagulat dahil hindi sanay sa ganitong transparency. Parang first time nilang makakita ng politiko na hindi nagtutweet lang, nag-a-act. Mga kaibigan, halfway na tayo. Ano sa tingin nyo? Vote ka naman sa ating poll. Guilty ba si Bongo o political attack ito? At subscribe na para sa ating part 2 kung magkaka-update. Ngayon, bakit tayo dapat mag-defend kay Bongo? Dahil DDS tayo. Dahil sa facts. Bilang dating aide ni Duterte, siyang architect ng malasakit centers, over 1,000 malasakit centers na, helping millions. Okay, helping millions sa walang bayad sa health. During COVID, siyang nag-push ng free vaccines, floods, siyang nag-file ng bills para sa better disaster prep. Ang mga akusasyon parang smoke without fire, pero yung smoke galing sa political bonfire ng kalaban. Sa history ng Philippine politics, ganito lagi, laban sa Duterte Magic na nagbibigay ng order sa chaos. Si Bongo parang yung sidekick na lumalaban ng solo. Hindi siya Batman pero may utility belt ng honesty. Kung si Bongo ang guilty, bakit hindi na lang siya mag-resign tulad ng iba? Dahil loyal siya sa bayan, hindi sa sarili. Sa October 21 press conference, sinabi niya, seek the truth, not the script. Yan ang intellectual high ground, mga kaibigan. Ano ang susunod? Senate hearing on October 27. Expect more fireworks. Bongo vows to testify. Mas lalabas ang totoong culprit sa DPWH, hindi ang frontline servant. No? Huwag tayong maging ship sa media echo chamber, mag-research. Mga kaibigan, salamat sa ilang mga minutong journey natin. Subscribe now, i-like na yan at i-share para marating ng lahat ang totoong kwento. Mag-comment ka na rin. Pakisagot ang tanong, ano ang biggest shock sa inyo? Next video natin, deep dive sa Trillanes past cases. Stay witty, stay informed. Salamat mga kawok. See you next time. Remember, truth over script. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.